Here we go. Alright, alright, alright. Patay na. Patay na mga kaigsunan. Patay na taini, no? Maayong buntag diha sa taga Visayas ug Mindanao, no? Sa Visayas ug Mindanao. Maayong buntag ninyong tanan. Ah, sa Katagalugan, magandang araw sa inyong lahat, no? Sa Bisaya, maayong adlaw, no? So, paktay na tayo ni, no? Mo ni controversial ron, no? Ah, ating naisip agad o atong nahuna-hunaan kung sa Bisaya ba, no? Naisip agad natin yung sitwasyon ng Davao City niyan, no? So shout out sa Comelec. Shout out sa Comelec, no? So paano na ba, no? Ano ang mangyayari ngayon? Kaya pamagat natin diyan isa medyo digong paano na ang kandidatura mo sa Davao City. Ah, at paano ngayon si Baste? Dako kayong katawanan ron, no? Ah, laki ng problema. So, ang tanong natin is burado na ba sa pagka-mayor, no? Paano ngayon 'yan, no? Kinsay mudagan o pwede pa bang ilisan? Or ang pangutana nato is pwede pa ba siyang mudagan, no? Or sa Tagalog, pwede pa ba siyang tumakbo? Ah, pag-usapan natin mga kaibigan, no? Hindi naman tayo magaling diyan, pero sa abot ng ating makakaya, no? Pag-usapan natin. Ano sa palagay nyo, no? Ano sa palagay nyo, pwede pa ba siyang tumakbo, no? Anong nasa isip nyo? Kasi, no? Katulad niyan, nasa Netherlands na siya. At bagamat pansamantala siyang nakadetini doon at magkakaroon ng trial, no? So, unang-una, paano yung pangangampanya, no? Unang tanong, paano yung pangangampanya kung magsisimula na ngayong, kung di ako nagkamali, ngayong March, katapusan yata ng Marso, no? Magsisimula na yung campaign ng local election. Kamot ulo na lang ba? Kamot ulo na lang ba? At syempre, favorable yan sa kanyang kalaban, no? Kung nag-rallies man yan, sure win na. Maaring sure win, no? Kasi wala nang kalaban. Walang sino ang kahit na mangampanya si Baste, no? Iba pa rin yun kung nandyan si Duterte, no? Iba pa rin ang, siyempre may mga nabubudol pa, may napapaniwala pa si Digong na kaya niya pa. Kahit may tagahawak na sa kanyang katawan dahil para na siyang alam niyo yung lukay. Lukay ba ang tawag na? Hindi, para ba siyang yung katumbahon ng lubi, no? Kung way mo pugong, matumba na. So, ang dako natong pangutana, ang malaki nating katanungan ngayon, dapat maglalabas agad ang Comelec, no? Ng kanyang arrangement para sa ganito, no? Kasi hindi naman natin masabi kung ang trial ay matatapos agad ng 2 linggo, 3 linggo, 1 buwan, di ba? Para kakayanin niyang kung mapawalang sala siya doon, ay kaya niyang makabalik at makapangampanya. Pero ang tanong, paano kung matalo siya? So, mananatili na siya doon. Dahil yun ang alam ko, na posibleng mangyari once na mahatulan ka ng guilty sa ICC, ay makukulong ka na doon.
kung hindi man sa Netherlands, doon daw sa mga bansa na miyembro ng ICC. So, kunyari Brazil, kunyari sa Venezuela, kung miyembro sila, pwedeng doon ka kung mag-offer sila ng lugar para sa'yo, no? So, ano sa palagay niyo mga kababayan, no? Naisip ko lang agad ito kasi nga masalimuot ito dahil ang alam natin mayroong mga pagkakataon na mayroon tayong kandidato, no? Tulad nila Trillanes, sino pa ba? Si Lacson ba? Si Lacson, kahit si ano, si yung taga Zamboanga, no? Mga tumakbo sa local election yun. Halusos yun, naalala ko na. Sila Halusos, yung Sanchez ng Laguna, no? Ng Calauan, Laguna. So, ang ibig kong sabihin, nakakulong sila, pero nandito sila sa Pilipinas. At pinayagan silang tumakbo ng pumilik dahil ika nga, ipagpalagay na lang natin yung mga panahong tumakbo sila ay hindi pa naman sila nahatulang guilty, no? Kasi ang alam ko, once na mahatulang ka na ng guilty sa mga kasong kriminal, ay hindi ka na pwedeng tumakbo sa anumang posisyon ng gobyerno. Pero sila ay nakatakbo nga dahil una, sabi ko nga, hindi pa nahatulang guilty. Pangalawa, nandito sila. So, anytime na matapos yung paglilitis at manalo sila, ay automatic kung makakapagserbisyo agad sila, lalo na kung nanalo sila. So, paano? Iba ang sitwasyon nitong si Duterte ngayon, no? Iba ang kanyang sitwasyon dahil wala siya sa Pilipinas, no? Pansamantalang wala siya sa Pilipinas at maaaring tuluyan na wala na talaga, hindi siya makakabalik dito sa Pilipinas. So, ano ang gagawing arrangement ng COMELEC diyan, no? Ibang-iba kasi yan sa sitwasyon nila Lacson, nila Trillanes, na kung saan nandito lang sila, no? Kahit nakakulong sila, nasa Pilipinas pa rin naman sila. Pwedeng magbigay sila ng mga statement anytime, no? Para doon sa kanilang mga constituent, no? Pero itong si Duterte, problemang malaki ito, no? Kaya sabi ko nga no? Ito na ba? Iyan na ba sila ang mga Nograles na ba? Sure win na ang mga Nograles, no? Sa pantahan lang natin, no? Sa pantahan lang natin yan. Kasi kung wala nga namang kalaban, lalo na sa mayoralty, no? Sa mayoralty, bets o ano matawag niyan, sa level ng mayor, no? Mayroon kung tatlo silang tumatakbo diyan or apat, no? Kasi mayroon akong narinig diyan na obispo ba 'yun? Bispo ang apelyido. Tapos may isa pang independent yata. So si Duterte, si Digong, itong si Nograles, tapos yung isang obispo ba ang apelyido nun? At may isa pa. So natural, ang malakas lang naman diyan ay yung dalawang panig. Kahit hindi naman natin minamalit yung isa, pero sa usapin ng pinansya, sa usapin ng pagiging kilala na diyan at nakapagserbisyo na diyan, lamang itong dalawa, si Digong at itong si Nograles, no? Ang bigat. Kayo, anong nasa isip nyo, no? Talagang mapapakamot ng ulo ng mga Duterte dito.
kahit na yung grupo ng PDP, no? Pag-usapan natin sa ibang sa ibang ah, video post ko kung may maipo-post akong bago, no? Tungkol kina Bato, no? Tungkol kina IP, sa senatorial slate, no? Ng PDP. Paano ngayon yan? Wala na si Digong, no? Kumbaga parang ito kasing si Digong parang naging nila, pinaka pang-front, no? Parang kung sa grupo pinaka-mastermind, pinaka-ulo nila, no? Kahit uugod-ugod na, ginagamit pa rin nila yung natitirang kasikatan ni Digong. At siyempre yung pera, no? Alam naman natin na maraming naipon si Digong. Ano mang gawin niyang pagkukunyari na siya ay walang-wala dahil pinagmamalaki pa niya o ginagamit niyang pang-propaganda yung bahay niya na kisyo luma na at hindi daw binago dahil wala siyang pera, no? So, hindi naman tayo maniwala diyan dahil alam natin na may hinahabol ang si Trillanes sa usapin dito sa Julia Vargas branch ng yung bangko diyan, na alam natin na mayroong bank account si Sara Duterte diyan at si Digong, no? Yun ang gusto nating malaman o tayo ng mga simpleng tao. Sana dumating sa punto na pag-usapan na yan at mabuksan yan. So, may pera sila dyan. Kaya ang tanong natin ngayon, kahit man saan manggagaling yung pera, paano kung wala na si Digong? Na kung saan ito yung parang bukal, parang balon ng pinansya, ng parang pagiging padrino, no? Yung pagiging niya, ika nga bossing ng kanilang padapa, ng kanilang PDP party. Kayo mga kaibigan, no? Siguro ang isa agad nating maisip, maglabas dapat ng panuntunan ang kumilik hinggil dito, no? So, shout out Garcia, sino ba yan? Pangalan ni Garcia, no? Shout out for what we call this, kung paging, no? Kung sa mall pa paging kumilik, no? Ano ang magiging ano nyo dito, magiging excuse me ano magiging role nyo dito, no? Pansamantala kasi o maaring pangmatagalan ay wala na yung mayor o yung tatakbong mayor sa Davao City. Okay? So, iba na talaga kung nag-iisip tayo lagi at gusto nating tuklasin ang mga bagay-bagay na mangyayari sa ating bansa, sa ating lipunan, no? Kailangan nating maging palagi kasi talaga dapat tayong mapagbantay at alamin ang mga bagay-bagay para magkaroon tayo ng kaalaman hinggil dito. Okay, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, no? Paki-subscribe at pakipindot ng notification bell, no? Para palagi kang ma-inform kapag mayroon akong bagong vlog, okay? Maraming salamat at ang pingtang tanan mga kabisdak, no? Mga Bisayang dagko. O siyempre sa Katangalugan ingat tayong lahat. Okay, salamat sa panonood.